ang Presidential Broadcast Service. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng makakalatang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna na balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inibatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sukata sa inyong maaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palabatihan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sa Martes, Pebrero 3, 2026. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baklay, kay karon sa aton mga Pangulong Dinalan. Mga pulis nga nag-neutralize sa pasahero nga may dala kutsilyo sa Iloilo Airport gining pasidunggan. Nasobra 60 milyones pesos na valor sa iligal na droga na kumpiska sa Police Regional Office 6 sa nabigad nga bulan sa Enero. Iloilo City ginkilala as Global Role Model City sa patag sa Generation Restoration Initiative. Pumalik Iloilo City nag-deactivate sa masobra 37,000 ka mga botante. Mga pamilya nga apektado sa pagmaha sa Bacolod City nagbaton food packs gikan sa DSWD. Mga outstanding police units kag officers ginpasidunggan sa Police Regional Office 6. Asian Teen Tourist City Awards sa Iloilo City ginbaton ni Mayor Raisa Treñas. DICT ginlunsar ang bayanihan SIM card sa Iloilo. Bago nga learning hub buksan sa distrito sang Lapas. Kag numero sa mga estudyante sa Western Visayas na nakapa-early register sa school year 2026-27 naglabot sa masobra 53,000. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Ginpasidunggan sa PNP Aviation Security Unit 6 ang kaisog sa tatlo ka mga personnel nga nagresponde sa mga sa pasahero nga may dala nga kutsilyo kag pagwara sa Iloilo International Airport sa Bamlaglang. Ginkilala sa ang AVSU nga madasig nag-aksyon sa mga personnel sa pag-neutralize ang armado nga mga persona. Sunod sa unit ang mga ginpadunggan ginkilala sa Sanday Police Master Sergeant Dixon Zabala, Police Senior Master Sergeant Mark Lester Diocades, kag Patrolman Ramon Marcelino Jr. Gintambungan naman ni Undersecretary Gilbert Cruz ang Office of Transportation Security ang seremonya. Sa iyon sa gindayon niya maayo kombinasyon sa tunga sa security protocol sa airport kag ang tactical response sa aviation security. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bulto-bulto nga Shabu na kumpiska sa bypass operation sa Deca Homes Subdivision, Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Mga suspect din kilala nga Sanday alias Daboy, 35 anyos, kag residente sa Bibi Dosma Street, Haro, Iloilo City, kag alias Jet, 35 anyos, kag residente sa Barangay Aganan, Pavia. Nakumpiska sa mga lakpan ang 1.1 kilos ang Shabu na nagdalor 7.1 million pesos. Gintingog ka puwersa sa PDEU team Santa Barbara Municipal Police Station kag PIU
ang nagpatigayon sa operasyon kaso ang paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pagkatubangon sa mga sospetsado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot man sa 9 kilos ang syabur nga nagabalor 60.6 million pesos ang nakumpiska sa Police Regional Office 6 ang tinalikdan nga bulan sang Enero. Ini nakumpiska sa kapulisan sa 137 ka mga durugista sa diin 57 ang high value target individual. Sa kampanya kontra wanted person 250 ang nadakpan. Bayaran naman sa 16 ka mga nadakpan nga naglapas sa loose firearms. Sa illegal nga droga 263 ang nadakpan kag nakumpiska ang 75 kalibo ka pesos nga taya. Suno kay PRO6 Director sa Fino Ligan, ang nalabot nga accomplishment mangin mabinungahon kung mabatsyagan sa komunidad ang ginahimo sa kapulisan. Ginpanugin naman sa opisyal ang kapulisan na sa pag-alagad sa pamilyo dapat honest, responsive, kag may pag-ulikid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, yung kilala ng Iloilo City nga role model bangod sa madinlagon nga pagpatuman sa programa sa urban spaces nga nakasentro sa pagtipig at pagprotekta sa palibot o nature-based solutions. Ang award again hatag sa United Nations Environment Program, International Council for Local Environmental Initiatives, and City Biodiversity Center under the Generation Restoration Initiative. Ginkilalang kontribusyon sa syudad sa United Nations Decade Ecosystem Restoration, pinahagi sa pagtutuman sa mga sustainable na programa nga nakasentro sa pagtipig sa mga dunang manggad. Ang Iloilo City ang nalakip sa 24 ka mga champion cities sa implementasyon sa programa. Ginpagimbulan naman ni Mayor Raisa Chueñas ang tanan nga nagbulig sa nakuha na award. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabalik Iloilo City, nag-deactivate sa masobra 37,000 ka mga butante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Yara sa 37,756 ka mga botante sa Iloilo City ang in-deactivate sa City Commission on Election na natapos lang nga hearing at consultation sa voters registration system sa Election Registration Board. Ang deactivated voters ang nalakipan sa mga botante nga napatay, nag-transfer sa voting records kaya wala makaboto sa duha kasunod-sunod nga pinilihay. Para yun na ginahinganyo sa Comelec ang publiko nga mag-update sa ilang records samtang may kahigayonan pa. As of January 19, mayroon sa 300,386 ka mga registered voters sa Iloilo City. Samtang magalawig naman tugtog sa bulan sa Mayo ang voters registration. Para sa Bagong Pilipinas, Channel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pamilya nga apektado sa pagbaha sa Bacolod City nagbaton sa food tax gikan sa DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni JP Herbas. Sampulig ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region o kung DSWD-NIR sa mga Bacolodon na napektuhan sa pagbaha-tugas ang shear line sa Bacolod City Government 320 kapamilya gikan sa 14 kabarangay sa syudad ang gilayon na ginhatagan sa mga family food pack kada pa ang may unod na tugas, dilata, kape, kagiban pa nga kinahanglanon sa kada pamilya. Sa Domingo, nakapauli na sila tag sa kapulian ang tanan ng mga pamilya nga nag-evacuate kasunod sa malawig na pagulan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bunta sa tunggan sa Police Regional Office 6 sa mga police units and officers sa Western Visayas nga nangin outstanding ang ilang performance. Ang pagkatagdag kilala din pa na ni PRO6 Director sa Pino Ligan kag DILG Director ang guest of honors kag Speaker Juan Jovian Iniero. Lakip sa mga nagbaton sang award si Police Colonel Albert Tapulaw, Police Colonel Bayaning Razalan bilang Best Senior PCO, Police Lieutenant Colonel Efren Yuing, Police Major Daji Lima, Donna Asmod, Police Master Sergeant Jade Hurillo, Police Senior Staff Sergeant Erwin Magarzo, Police Corporal Van Anvi Mendez, NUP Mary Jane Kimke, kag Maria Gindi Algani. Sabay naman sa Unit Awards, nakakuha ang Iloilo Police Provincial Office ang Best Police Provincial
Office. Sa Iloilo City Police Office naman ang Best City Police Office. Roas Component City Police Station sa Best Component City Police Station. Malay Aklan, San Jose Municipal Police Station, Dumalag Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion 6, 1st Capiz Mobile Force Company, Iloilo City Mobile Force Company, bilang Best City Mobile Force Company. Ipagimulahan naman ang DILG 6 Director Juan Julian Ingeniero ang mga nakabaton sa awards kayong panugyan na padayunan ang pagpursigi sa ila katungdanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Antes sa solemn feast sang Lady of Candles, ginkoronahan ang imahe ni Candelaria pagkatapos ang iniwat na solemn vesperal mass sa pangunahan ni Most Reverend Jose Romeo Lazo, Archbishop Emeritus ng Archdiocese of Haro. Ginpangunahan ni Most Reverend Ludifil Billonos sa Haro ang solemn coronation sa miraculous image ng Nuestra Señora de la Candelaria, kaupod kay Archbishop Emeritus Lazo, Reverend Father Jose Alberto Guillen, si Ministry Moderator sa Haro Metropolitan Cathedral. Ang okasyon nagadumdum sa koronasyon sa imahe na ginahiwat ni St. John Paul II sa naligan ng Pebrero 1981 kaduwa sa apostolic visit sa Pilipinas. Nagalabili ng Candelaria nga nag-isanon ng Marian image sa pusod na canonically ginkoronahan sa isa ka Pope kag Santo. Ang tema sa sinigatuig na selebrasyon ng mga Nuestra Señora de la Candelaria, bearing the light for deeper faith and obedience towards accountable stewardship. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, ginbato ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang prestiyosong ASEAN Clean Tourist City Award sa siyudad sa Iloilo sa giniwat na ASEAN Tourism Forum 2026 Cebu City. Kaupo sa alkalde si City General Service Office Head, Engineer Noel Ravena. Ginpasahin naman sa Iloilo City Government na padalunan ng commitment sa matino, sustainable and community-driven na programa sa turismo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na ginlonsar sa DICT o Department of Information and Communications Technology ang bayanihan SIM card sa Iloilo. Ang bayanihan SIM pamagi sa gobyerno nga masiguro na mangyayara sa malayo nga lugar may chance samahan mo makagamit sa internet para sa edukasyon nga wala sing bayan. Sa idalom sa programa, ang mga estudyante na manunudlo sa mga undeserved area pagkatagaan sa libre nga SIM na may 25 gig na data kada bulan sa sulod sa isa ka tuig. Suno kay DICT Iloilo Provincial Officer Engineer John Felix Torino, naging labing unang destinasyon sa programa sa Iloilo ang Banwa sa Ahoy sa Quinto Distrito. Sa nasambit nga Banwa, tigayo naman nga napanagtag sa 2,206 ka SIM card sa mga estudyante kay manunudlo sa lima ka bulutuan. Magluwas sa Ahoy yung pagluwan man sa ahensya, ang mga gintungod nga bulutuan sa Carles kay natalana nga padulungan ang Banwa sang Kalinog, Lemery kag Maasin. Bugang pa ni Torino ang lima ka Banwa ginpainan sa 2,780 ka SIM cards kay magkapati ni nga sa pagbinuligay sang tanan wala sang may mabilin sa digital bayanihan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, gininagurahan ang bagong learning hub sa distrito sa Lapas. Sa detalye sa balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. General Santiagudo. Inagurahan ang bagong learning hub sa La Paz sa Martes, Pebrero 3. Ang learning hub kilalahon na Delphin J. Jaramillan Learning Center. Yung pangalanan ini sa legal luminary nga sa Delphine Jaramillan nga ginbunag man sa distrito sa La Paz. Ang nasambit nga pasilidad, pahamtangan sa District Library, Youth Center kag opisina sa Association of Barangay Captains sa distrito sa La Paz. Nakipiyang ini sa mga public library sa syudad, hindi na pananaw dako ang buhig sa paghatag sa dugang na lugar o kung pampubliko na lugar na pwede makatuon pag makabasa ang mga kalataan. Para sa Maging Pilipinas, sa Narasosyagudo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Numero sa mga estudyante sa Western Visayas na nakapa-early register sa school year 2026-27 naglabot na sa masobra 53,000. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Melian Grace Erenieta. Sa masobra 53,000 ka estudyante nga incoming kindergarten, grade 1, 7 kag 11 sa mga pampubliko nga burduhan sa Western Visayas ang nakapa-early register na para sa school year 2026 to 2027. Sa masobra 53,000 nga learner nga nakarehistro, masobra sa 12,000 sa ila ang nakaregister sa kindergarten, masobra sa 19,000 sa grade 1, masobra sa 11,000 sa grade 7 ug masobra 10,000 sa grade 11. Ang early registration nga kampanya sa Department of Education ang kabayan sa preparasyon para sa masunod nga school year. Kung madunduman ang umpisa sa Enero 31 ang early registration, kag magatakop ini sa Pebrero 27. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra sa kalibo ka pamilya sa Negros Occidental, apektado sang baha, tugas ang shoreline. Isa ang na-record na patay sa syudad sang Sagay. Radyo Pilipinas. Radyo Si Pilipinas. JC Herbas may balita. Nagdangat na sa masobra 1,000 ka pamilya kung halos 4,000 katao sa Negros Occidental ang apektado sa pagbaha dala sa shear line. Ang mga apektadong pamilya naghalin sa Sagay City, Calatrava, Tugoso, Ibi Magalona, Cali City, kag Talisay City. Sunod kay Brian Larry Senyor, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PJRMO, ang malapnagon nga pagbaha tugas sa mga untat nga pagulan nga nagdugan pa sa taog ukon high tide. Ging kumpirmar man ni Senyor na may isa ka residente sa Sagay City ang napatay tungod sa pagkalumos samtang kasunod sa amat-amat na pag-ayos ang tiyempo nagsugod na sa pagpauli ang mga apektadong pamilya sila tag sa kapulian. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Banwa sa San Dionisio sa Quinto Distrito, pahamtangan sa LTO District Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita. Dugang LTO District ang gapahamtang sa Banwa sa San Dionisio kagiadwa sa Quinto Distrito. Pagi sini mangin madasig masulang pagproseso sa mga transaksyon sa mga kliyente bawat sa pagkatukuran ng LTO San Dionisio Office. Samtang naglas ang ilusturyahan ng LTO National Chief Marcos Lacanila, Regional Director Attorney Gadioso Duspan II, Assistant Regional Director Jack Conlo, kag former Congressman Buboy Tupas na nagtiglawas kay Congresswoman Binky Tupas kag Board Member Nilo Tupas apat panghanda sa pagkatukuran ng opisina. Sa tiyon ng mga operational, madamos ang pumuluyo na kabenepisyo kag ginalawaman man na nangin mamagaan ang workload sa LTO Barota District Office. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 67 ka kilos ang fresh tilapia na harvest sa Project Nawa kag dinhi partner beneficiary sa Dao Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Melian Grace Erenieta. Harvest ng 67 kilograms ang fresh tilapia ang isa ka barangay sa Dao Capiz nga partner beneficiary sa project Local Adaptation to Water Access sa Conlawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi. Na-harvest ang isda sa Small Farm Reservoir on SFR sa barangay na Sunugan, Dao Capiz. Matapos ang pag-harvest ang isda kag utanon, ginbakal sa barangay ang ilakita sa 2,000 tilapia fingerling nga ina naman sa gudol sa SFR. Pinagi sa convergent approach, ginapatuman ang Project Lawak ang pinhi sa DSWD, pinaagi sa cash for training kag cash for work na nagatuyo pa sa karon ng adaptive capacity sa mga pamilya nga vulnerable sa social environmental risk kag mapaganhagan ang kakulang sa pagkaon kag tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hinimagurahan ang moderno nga munisipyo sa Banwa San Miguel kapon adlaw Pebrero 2 ang blessing na inaugurasyon ng pangunahan ng 1st District Iloilo Congresswoman Janet Garin, Mayor Richard Garin, mga stakeholders sa probinsya sa Iloilo sa Banwa San Miguel. Sunod Mayor Garin, ang Old Municipal Hall ginapabilin, gina-renovate kag
nagpatindog sa bagong na 5-story building nga na magabiabi sa mga pagtransaksyon sa Banwa. 180 milyones pesos ang pondo ang hintayin sa proyekto halin sa national government kag sa lokal na panguluhan. Ginapabugal sa alkalde nga wala sang utang ang Banwa sa pagpatigayon sa nasambit na proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ngayon malidalago ang inilat na sashing ceremony sa mga katapos ang Miss Iloilo 2026 kahapon sa SM City, Iloilo. Matandaan nahibruan kung sino ang igapadala sa nga magarepresenta sa Iloilo City sa dalagko ng mga national pageants. Lagip sa maging kurnahan sa Miss Iloilo 2026 Sanday Zesta, Shalom Espinosa sa Anilaw, Iloilo. Naging heartfelt queens naman Sanday Patricia Lynn Buerda sang Lapas, Angel Ann Teruel sang Pototan, Jessica May Gatunggay sa Banwa sang Gibal, kag Lorraine Maggiat nagika naman sa Banwa sang Tubungan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:22 sa Radyo aga. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nabatian ang detalye sa mga panguna mga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buwan Lao sa Martes, Febrero 3 tuwing 2026. Sa dugang pangabalita ang informasyon, share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat din sa mga nag-upload sa aton siniya nga pagpangalagad. Pagi sa aton siniya nga Facebook Live subong na aga. Kung naging naman yung alagad, Junior Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayan.